Ang hangin sa gitnang silangan ay laging may dalang hininga ng libong taong kasaysayan. Sa maalab na kapaligiran ng pandaigdigang politika, isang mahalagang katanungan ang bumalot sa himpapawid na tila kulog sa gitna ng unos. Nasa digmaan na ba ang United States sa Iran? Ang White House ay mabilis na nagbigay ng paglilinaw na nagmula mismo sa Vice President. Mariin niyang itinugon, Hindi tayo nasa digmaan sa Iran. Nasa digmaan tayo laban sa nuclear program ng Iran. Ang pahayag na ito ay nagsilbing pundasyon ng kanilang posisyon sa mga unang oras matapos ang mga strikes. Malinaw nilang ipinahayag na ang pangunahing layunin ay hindi ang pagpapalit ng rehimen sa Iran, kundi ang pagpapatigil sa banta ng pagbuo ng sandatang nuklear. Isang banta na pinaniniwalaan nilang nagdudulot ng matinding panganib sa pandaigdigang seguridad. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang bagong elemento ang sumulpot na tila isang bagyo, nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Si President Trump ay naglabas ng pahayag na nagbigay ng bagong dimensyon sa lumalalang konflik. Naramdaman ng marami ang pagkabigla at pagkabahala, at ang bulungan ng baliw ito ay umalingaw-ngaw. Sinabi ni Trump, hindi man ito politically correct na gamitin ang terminong regime change, ngunit kung ang kasalukuyang rehimeng Iranian ay hindi kayang gawing dakila muli ang Iran, bakit hindi magkaroon ng pagpapalit ng rehimen? Miga, ang pahayag na ito ay bigla ang lumihis mula sa naunang opisyal na paninindigan ng White House na nagpapahiwatig ng posibleng mas malalim at mas agresibong layunin. Maraming nagtaka, nagbago ba ng isip si Pangulong Trump o ito ba ay isang maingat na inilatag na taktika? Upang ipaliwanag at bigyan ng konteksto ang sitwasyon, humarap si Secretary of State Marco Rubio. Sa kanyang komento, nilinaw niya na mayroon lamang isang sitwasyon kung saan nanaisin ng United States ang pagpapalit ng rehimen sa Iran. Kung patuloy na hahabulin ng Iran ang mga nuclear weapon, buong tapang niyang ipinahayag ang kanyang paniniwala. Sa huli, kung ang Iran ay nakatuon sa pagiging isang nuclear power, sa tingin ko ay ilalagay nito sa panganib ang rehimen. Talaga, sa tingin ko, ito na ang magiging katapusan ng rehimen kung susubukan nilang gawin iyon. Idinagdag niya na ang kamakailang pag-atake ng United States, kasama ang patuloy at tahimik na gawain ng Israel, ay nagpabagal kahit paano sa teknikal na aspeto ng nuclear program ng Iran. Ngayon, ang bigat ng desisyon ay nasa kamay ng Iran. Pipiliin ba nila ang landas ng nuclear power para sa payapang layunin tulad ng kuryente, isang bagay na anya ay maaaring makamit ng hindi kinakailangan ang pagpapayaman ng uranium? O hahabulin nila ang isang lihim na programa, nakabaon sa bundok, na may layuning lumikha ng isang sandata? Muling binigyang diin ni Rubio ang kanilang posisyon. Ang mga strikes ay direkta sa mga pasilidad ng nuklear, hindi sa mga mamamayang Iranian na nagpipilit na ang kanilang pakikipaglaban ay laban sa rehimen at sa kanilang ambisyon sa sandata, hindi sa mga tao. Matapos ang mga nakakagulat na strikes, ang pokus ng pandaigdigang atensyon ay mabilis na nabaling sa lawak ng pinsala at sa kakayahan pa rin ng Iran na ipagpatuloy ang kanilang kontrobersyal na nuclear program. Di nagtagal, lumabas ang mga pahayag mula sa mga otoridad ng Iran na nagpahiwatig ng isang nakakagambalang posibilidad. Isang tanong na nagbigay ng malalim na pagdududa. Maaaring nailipat nila ang bahagi ng pinayamang uranium bago pa man maganap ang malawakang strikes. Upang patunayan ang haka-haka na ito, isang larawan mula sa satellite, nakuha ilang araw bago ang insidente, ang kumalat. Sa larawan, malinaw na makikita ang isang hilera ng mga truck na nakaparada sa labas ng Fordow Nuclear Plant. Bagaman hindi tiyak kung ano ang eksaktong dala ng mga truck, malaki ang posibilidad na nilipat nila ang ilang pinayamang uranium mula sa pasilidad. Isang hakbang na magbabago sa buong kalkulasyon ng pag-atake. Ang mga otoridad ng Iran ay mabilis na kinumpirma ang kanilang posisyon. Paulit-ulit na sinasabi sa buong araw na nailipat na nila ang kanilang uranium bago pa man maganap ang strikes. Ang pahayag na ito ay umalingaw-ngaw sa mga balita at sa mga diplomatikong koridor na nagdulot ng malalim na pag-aalala. Lalo pang pinatindi ang sitwasyon ng sipunong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel, isang bansa na matagal nang nag-warning sa banta ng nukleyar na Iran.
ay nagbigay ng komento na nagpahiwatig ng posibilidad na nagawa nga ng Iran na ilipat ang materyal. Sabi niya, mayroon ang kanyang bansa ng mga interesting intelligence sa lokasyon ng 60% ng pinayamang uranium stockpiles ng Iran. Ang ibig sabihin nito ay, depende sa dami ng uranium na kasalukuyang hawak ng Iran, maaaring makagawa sila ng ilang nuclear weapon. Kahit na nawasak ang kanilang mga centrifuge, ang mga makinang ginagamit sa pagpapayaman ng uranium. Binigyang diin niya ang mahalagang punto na ang pagpapayaman ng uranium ang pinakamahirap na hakbang sa komplikadong proseso ng paggawa ng sandata. Ang iba pang mga hakbang, anya, ay mas madali na nagpapatindi sa pagkabahala tungkol sa potensyal na pag-unlad ng Iranian nuclear program. Samantala, muling nagbigay ng pahayag si Pangulong Trump na nagbibigay diin sa kahangahangang accuracy ng strikes ng United States. Anya, ang pinsala sa mga nuclear sites sa Iran ay sinasabing napakalaki. Ang mga tama ay malakas at accurate. Walang pag-aalinlangan niyang pinuri ang husay at kasanayan na ipinakita ng militar ng United States na nagpapahiwatig ng walang kapantay na kakayahan ng kanilang mga puwersa sa militar. Mga pahayag na ito, kasama ang mga lumalabas na ulat, ay nagpinta ng isang larawan ng komplikadong sitwasyon, kung saan ang bawat galaw at pahayag ay nagdadala ng malalim na kahulugan sa pandaigdigang entablado. Ang mga strikes ng United States ay hindi lamang umalingaw-ngaw sa hangin ng Middle East. Ang kanilang epekto ay kumalat sa buong mundo, na nagdulot ng isang symphony ng mga reaksyon mula sa matinding pagkundina hanggang sa maingat na pagsuporta. Agad na naglabas ng pahayag ang Foreign Minister ng Iran na nagpapakita ng kanilang matinding pagkadismaya at galit. Mariin niyang kinukundina ang brutal na agresyong militar ng United States laban sa payapang pasilidad ng nuklear ng Iran. Sa kanyang matinding pahayag, tinawag niya itong outrageous, grave at unprecedented na paglabag sa mga pangunahing prinsipyo ng Charter ng United Nations at internasyonal na batas. Walang pag-aalinlangan niyang sinisi ang warmongering at lawless administration sa Washington para sa mapanganib na kahihinatnan na maaaring idulot ng kanilang mga aksyon. Ang pahayag na ito ay nagsilbing isang hiyaw ng pagtuligsa mula sa Tehran na nagtatangkang ipinta ang United States bilang isang agresor at lumalabag sa internasyonal na kaayusan. Tulad ng inaasahan, ang mga bansang itinuturing na karaniwang sospek sa pandaigdigang arena, China, Russia, Hezbollah, Hamas at Houthi, ay mabilis ding naglabas ng kanilang mga pahayag na nagkakaisa sa pagkokondena sa strikes. Ang kanilang mga tinig ay sumama sa koro ng mga bumabatikos na nagpapahiwatig ng isang lumalaking alyansa laban sa mga aksyon ng United States. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay ng karagdagang komplikasyon sa sitwasyon na nagpapakita ng isang pandaigdigang pagkakabahagi sa kung paano haharapin ang nuclear na ambisyon ng Iran. Ngunit muling humarap si Secretary of State Marco Rubio upang sagutin ang mga pahayag na ito, na tila isang kalmado ngunit matatag na tinig sa gitna ng conflict. Muli niyang nilinaw ang posisyon ng United States. Hindi tayo nasa digmaan. Hindi ito digmaan laban sa Iran. Napakasimple nito. Ipinaliwanag niya ang kanilang panig ng kwento. 67 days na ang nakalipas, nagpadala ang Pangulo ng United States ng liham sa mga Iranian na nag-aalok ng diplomatikong solusyon sa kanilang nuclear program. Nilalayon nilang maiwasan ang isang conflict at makamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng negosasyon. Sinubukan ng Iran na paglaruan sila sa paraan na pinaglaruan nila ang bawat Amerikanong Pangulo sa nakaraang 35 years. Ani Rubio, na nagpapahiwatig ng isang kasaysayan ng pagmamaniobra ng Iran. Ngunit sinabi sa kanila ng Pangulo na kung walang deal, haharapin niya ito sa ibang paraan. At iyan ang ginawa niya kagabi. Hinarap niya ito sa ibang paraan. Idinagdag niya na ito ay pagpili ng Iran, hindi ng United States. Binigyang diin ni Rubio ang kanilang paniniwala na ang mundo ay mas ligtas at mas matatag kaysa sa 24 hours na nakalipas, na nagpapakita ng kanilang pananaw sa strikes bilang isang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan. Sa isang nakakagulat na pahayag, ibinunyag niya na ang mga bansang nagkukundina sa publiko ay pribadong sumasang-ayon sa United States na kinailangan itong gawin, ngunit kailangan nilang gawin ang kanilang bahagi para sa kanilang sariling public relations.
na nagpapahiwatig ng isang mas komplikadong laro ng diplomasya sa likod ng mga kortina. Ang satellite image ang nagbigay ng isang walang kapantay na pag-unawa sa lawak at katumpakan ng strikes ng United States na nagpapakita ng kakayahan ng kanilang militar na tumama ng may nakakabiglang presisyon. Sa Fordow Nuclear Facility, ang mga imahe ay nagpakita ng malinaw na ebidensya ng pagkawasak. Malinaw na makikita na ang 3 bunker busters ay tumama sa isang ventilation system na nagdulot ng malalim na pinsala at 3 pa ang tumama sa ibang bahagi ng parehong sistema. Ang mga ito ay nagdadala ng 30 pounds bawat site na nagdulot ng napakalaking pagsabog na nagpahina sa istruktura ng pasilidad. Iminungkahi ng mga eksperto na posibleng gumuho ang buong tunnel bilang resulta ng mga strikes. Ang nakakagulat at nakakapanindig balahibo ay ang katotohanan na ang mga B-2s, ang mga stealth bomber na ito, ay lumilipad sa napakataas na 50,000 feet sa ere. Kaya, ang pagiging accurate nila na tumarget ng isang hallway na nasa ilalim ng lupa ay talagang kahanga-hanga at halos hindi ka pani-paniwala. Wala akong kaide-ideya na meron tayong ganoong uri ng precision sa B-2s at sa MOPs o Massive Ordnance Penetrators na ginagamit natin. Pagtataka ng tagapagsalaysay na nagpapakita ng paghanga sa kakayahan ng teknolohiyang militar. Sa Natanz Nuclear Facility, isa pang kritikal na pasilidad na mas mahirap makita sa general public record, mukhang 2 o 4 na bunker busters ang ginamit. Bagaman hindi kasing linaw ang mga butas na makikita sa mga satellite images kumpara sa Fordow, kinumpirma ng mga eksperto na mas matalino kaysa sa akin ang pagkakaroon ng 2 o 4 na butas mula sa mga satellite na nagpapatunay ng pinsala sa kabila ng pagiging mailap ng pasilidad. Ang patuloy na pagmamanman sa mga site na ito ay mahalaga para sa assessment ng lawak ng pinsala at sa potensyal na kakayahan ng Iran na magpatuloy. Ang huling imahe na sinuri ay mula sa Isfahan Nuclear Facility. Mahalagang tandaan na ang mga Israelis ay nag-strikes na sa pasilidad na ito bago pa man dumating ang mga B-2s ng United States. Sa katunayan, hindi tinarget ng mga B-2s ang pasilidad na ito. Sa halip, tinarget ito ng Tomahawk missiles, humigit kumulang 20 sa kanila na inilunsad mula sa isang submarine na nakapwesto sa Arabian Sea. Ang dating larawan ay nagpakita na ng ilang pinsala sa mga istruktura ng pasilidad na nagpapahiwatig ng patuloy na kampanya laban sa nuclear program ng Iran. Ngunit ang dating larawan ay nagpakita ng mas malaking pinsala kung saan maraming pasilidad at istruktura ang ganap na nawasak na tila binura mula sa mapa. Ipinakita ng zoomed in na before at after na larawan ang sukdulan ng pagkawasak mula sa halos buong buo hanggang sa wala na. Ang mga imaheng ito ay nagbigay ng isang malinaw at nakakapanindig balahibong larawan ng lawak ng pagkawasak at nagpukaw ng mga katanungan kung gaano kahirap at katagal para sa Iran na muling itayo ang mga pasilidad na ito at ipagpatuloy ang kanilang ambisyon sa nuklear. Ang assessment ng pinsala sa labanan ay patuloy na isinasagawa at sa mga susunod na araw, magkakaroon ng mas detalyadong pag-unawa sa kakayahan ng Iran na magpatuloy o bumangon muli. Agad na tumugon ang parliament ng Iran sa strikes na nagpapakita ng kanilang pagkadismaya at posibleng mga hakbang ng paghihiganti. Bagaman wala pa ring komento mula kay Ayatollah, ang supreme leader, ang parliament ay mabilis na inaprubahan ang mga plano na isara ang Strait of Hormuz. Bilang paalala, ang Strait of Hormuz ay isang mahalagang daanan sa dagat. 20% ng langis ng mundo ang dumadaan dito araw-araw. Ang pagsasara ng strait ay magkakaroon ng malawakang epekto. Kahit na hindi nakakakuha ng maraming langis ang United States mula sa Strait of Hormuz, makakaapekto ito sa mga consumer ng United States dahil nagtitrade pa rin sila ng parehong langis sa pandaigdigang merkado. Kung magbebenta ang mga producer ng United States ng langis sa mas mataas na presyo dahil sa kakulangan at pagtaas ng demand, gagawin nila iyon. Anumang mangyari sa Strait of Hormuz, tataas ang presyo ng langis at nangangahulugan ito na lahat ng bansa at lahat ng mamimili ay magbabayad ng mas mataas na presyo para sa enerhiya. Dito nagsisimulang maging interesante at komplikado ang mga bagay na nagpapakita ng isang masalimuot na web ng mga interes sa ekonomiya at politika. Humigit kumulang 90% ng langis ng Iran ay napupunta sa China.
na nagpapakita ng malaking ugnayan sa ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa rito, maraming langis mula sa Middle East, Saudi Arabia, Kuwait at Qatar ang dumadaan din sa Strait of Hormuz patungo sa China. Kaya kung isasara ng Iran ang strait o kung aatakihin nila ang mga barko dito, hindi lamang tataas ang presyo ng langis dahil sa kakulangan, kundi tataas din ang insurance rates para sa pagpapadala ng goods sa rehiyon na magpapataas pa ng gastos. Ito ay mangangahulugan na magsisimulang magdusa ang ekonomiya ng China. Ang China ay isa sa pinakamalaking consumer ng langis sa mundo, higit pa sa United States. Kung tataas ang presyo ng langis, mas magdudusa ang ekonomiya ng China, lalo na sa panahon na ang mga producer ng China ay nakikipaglaban na sa mga tarif at iba pang issue sa pandaigdigang trade. Nasa isang mahirap na sitwasyon ng Iran dahil sa kanilang malalim na ugnayan sa China at Russia. Gusto ng Russia na isara ng Iran ang Strait of Hormuz dahil tataas ang presyo ng langis na makakatulong sa kanilang pagsalakay laban sa Ukraine sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanilang kita sa langis. Ngunit ayaw ng China na isara ng Iran ang strait dahil di ito makakabuti sa kanilang ekonomiya na lubhang umaasa sa stable at affordable na supply ng langis. Kaya talagang isang mahirap na posisyon kahit hindi isinasaalang-alang ang mga strikes at ang digmaan na mayroon sila sa Israel. Mahalaga ring isaalang-alang ang posisyon ng United States at ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Ang United States ay malapit sa Saudi Arabia, Qatar at Kuwait na pawang mga pangunahing producer ng langis sa Middle East. Kaya kung isasara ang Strait of Hormuz, malaki ang posibilidad na makialam ang United States upang panatilihing open ang mahalagang daanan na ito. Tinanong si Secretary of State Marco Rubio kung ano ang gagawin ng United States kung isasara ang Strait of Hormuz o kung may mga inilatag na mina. Anya, hindi ko tatanggalin ang anumang opsyon mula sa presidente. Hindi iyon isang bagay na pinag-uusapan natin ngayon sa mga tuntunin ng pagiging immediate. Ngunit idinagdag niya na kung gagawin nila iyon, ang unang dapat magalit ay ang gobyerno ng Chinese dahil maraming langis nila ang dumadaan doon. Kaya sila ang unang dapat magsabi na kung minahan nila ang Strait of Hormuz, malaki ang babayaran ng mga Chinese. Naniniwala siya na ito ay magiging isang suicidal move para sa Iran dahil ang buong mundo ay lalaban sa kanila kung gagawin nila iyon, na nagpapahiwatig ng isang pinagsama-samang pandaigdigang tugon laban sa naturang aksyon. Sa gitna ng pandaigdigang pagkabahala, isang kakatuwang reaksyon ang nagmula sa dating Pangulo ng Russia na si Dmitry Medvedev na naglabas ng mga galit at nakakapukaw na pahayag sa Twitter. Ayon sa kanya, ang kritikal na infrastruktura ng nuclear fuel cycle ng Iran ay tila hindi naapektuhan o nakaranas lamang ng kaunting pinsala. Ang pahayag na ito na ginawa niya bago pa man magkaroon ng kumpirmasyon mula sa satellite image ay nagpapakita na posibleng haka-haka lamang ang kanyang mga sinasabi na walang batayan sa katotohanan. Idinagdag pa niya na ang pagpapayaman ng nuklear na material ay magpapatuloy, isang pahayag na nagdulot ng pagkabahala dahil sa potensyal na implikasyon nito. Ang pinakanakakagulat sa kanyang pahayag ay ang ilang bansa ay handa na direktang magbigay ng sariling nuklear na warheads sa Iran, na kaagad namang pinaghihinalaan na ang Russia ang tinutukoy niya, na nagpapahiwatig ng isang mapanganib na direksyon sa geopolitics. Ngunit mabilis na sinagot ni Vice President J.D. Vance ang mga pahayag ni Medvedev na nagpapakita ng isang mas matino at praktikal na pananaw. Anya, una sa lahat, sa tingin ko, ito ay isang kakaibang tugon. Ngunit hindi ko rin alam kung ang taong iyon ay nagsasalita para kay Pangulong Putin o para sa gobyerno ng Russia. Binigyang diin niya na sa kabila ng maraming hindi pagkakaintindihan sa Russia, consistent sila sa pagtanggi na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Ito ang sa tingin ko ay hindi gaanong pinahahalagahan ng maraming komentarista tungkol sa ginawa ng Pangulo kagabi. Ang pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran, ang nuclear proliferation sa Middle East ay isang kalamidad para sa halos lahat, na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na pagkakasundo sa pagitan ng United States at Russia sa issue ng nuclear proliferation. Isa pang punto na dapat tandaan ay ang ugali ng Russia na magsalita ng malaki ngunit hindi naman kumikilos, lalo na pagdating sa pagbibigay ng direct military aid. Noong January 19, formal na nilagdaan ng Russia at Iran
ang isang 20-year strategic partnership na naggarantiya sa seguridad ng dalawang bansa. Ipinagmalaki ito ng Russia na nagpapakita na ang anti-West alliance ay lalong lumalapit at nagiging mas matatag. Ngunit mas madali ang gumawa ng mga pangako tungkol sa seguridad kaysa sa aktwal na pagtupad ng mga ito sa oras ng krisis. Nang humingi ng tulong ang Iran sa Russia matapos ang mga strikes, ito ang naging tugon ng Russia. Basahin ang kontrata na nilagdaan natin. Sa kontratang iyon, sa maliliit na letra, sa fine print, nakasaad na hindi talaga tayo kailangang tumulong sa isa't isa. Binasa ng Russian State TV ang Article 3, Part 3 ng kasunduan. Sa kaganapan na ang alinmang partido ay sumailalim sa agresyon, ang kabilang partido ay hindi magbibigay ng anumang militar o iba pang tulong sa agresor at tutulong upang matiyak na ang mga pagkakaiba na lumabas ay maayos sa batayan ng UN Charter. Ito ang ipinadala ng Russia sa Iran na nagsasabing basahin ang fine print, hindi nila kailangang tumulong. Kaya bagaman maraming sinasabi si Dmitry Medvedev ngayon, malayo ang posibilidad na magbigay ng tunay na tulong ang Russia. Aburidong-aburido na sila. Ang ikalawang pinakamalakas na militar sa mundo ay hindi kayang sakupin ang Ukraine. Nagdurusa na sila sa front na iyon at wala sa isip na gusto nilang magsimula ng isa pang laban na magpapalala lamang sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa gitna ng tumitinding tensyon, ang galit ng ilang taga-suporta ng Iran ay nabaling sa Turkey na nagdaragdag ng isa pang layer ng komplikasyon sa regional dynamics. Isang tweet ang nagbigay pansin sa haka-haka na ang mga B-2s ng United States ay dumaan sa Turkish airspace patungo sa kanilang mga target sa Iran na nagpapahiwatig na maaaring pagplanuhan ng Iran na parusahan ng Turkey para sa sinasabing tulong na ito. Ngunit maraming dahilan kung bakit hindi ito magandang ideya at sa katunayan isang mapanganib na hakbang para sa Iran. Una, mas malakas ang Turkey sa militar kaysa sa Iran na nagpapahiwatig ng hindi patas na labanan kung sakaling magkaroon ng direktang conflict. At sa palagay ko ay hindi kayang gumawa ng maraming kaaway ang Iran ngayon, lalo na't nakikipaglaban sila sa maraming issue. Pangalawa, walang matibay na patunay na pumasok ang mga B-2s sa Turkish airspace. Sa katunayan, nagkaroon ng refueling mission malapit sa Mediterranean Sea, isang karaniwang operasyon. Mahalagang tandaan na ang United States ay may base sa Turkey, kaya malamang na nagmula sa base na iyon ang tanker para sa refueling. Ito ay haka-haka lamang, ngunit walang patunay na pumasok ang mga B-2s sa Turkish airspace na nagpapawalang saysay sa batayan ng galit na ito. Pangatlo at pinakamahalaga, ang Turkey ay hindi lamang isang simpleng bansa sa rehiyon. Ito ay isang mahalagang miyembro ng NATO, ang North Atlantic Treaty Organization. Kung aatakihin ng Iran ang Turkey, magti-trigger ito ng Article 5 ng NATO Treaty. Nangangahulugan ito na ang isang pag-atake laban sa isang miyembro ng NATO ay itinuturing na pag-atake laban sa lahat ng miyembro, na magdudulot ng isang pinagsama-samang tugon mula sa buong alyansa. Mukhang hindi kayang labanan ng Iran, Russia o kahit China ang NATO sa kabuuan. Ang kapangyarihan at source ng NATO ay napakalaki at ang isang conflict laban dito ay magiging isang kalamidad para sa anumang bansa na magtatangka. Sa kabila ng lahat ng tensyon at galit, ang Turkey ay aktwal na sinusubukang ayusin ang sitwasyon at maging isang tagapamagitan. Sa katunayan, sinubukan ni Pangulong Erdogan na i-host ang Iran at United States sa Istanbul para sa isang diplomatikong pag-uusap sa pagtatangkang ma-de-escalate ang sitwasyon. Ngunit nabigo ang mga pagsisikap na ito. Hindi sinasagot ni Khamenei, ang supreme leader ng Iran, ang kanyang tawag o text na nagpapakita ng kawalan ng kagustuhan sa panig ng Iran na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng diplomasya. Plano ni Trump na ipadala sina Vice President Vance at Witkoff bilang mga kinatawan ng United States at gusto ni Erdogan na nandoon din ang Iranian President. Ngunit ipinabatid ng Iran sa Turkey na hindi sila makakakuha ng sign-off mula sa Supreme Leader at iyon ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang negosasyong ito. Kaya ang Turkey ay aktwal na sinusubukang maging tagapamagitan at maghanap ng kapayapaan. At sa palagay ko ay hindi maaaring magkaroon ng isa pang kalaban ang mga Iranian sa kasalukuyang sitwasyon, lalo na't sila ay humaharap sa matinding pressure mula sa maraming panig. Ang nagbabagang anino ng sandata ay patuloy na bumabalot sa rehiyon na nagpapaalala sa lahat
na ang kapayapaan ay isang delikadong balanse at ang mga desisyon na ginagawa ngayon ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa mga henerasyon na darating. Ang conflict na ito ay patuloy na magbabago at ang mundo ay patuloy na manonood. Umaasa na ang liwanag ng diplomacy ay manaig sa dilim ng conflict.